Ito ang kasaysayan ng pinakamalaking hostage crisis sa kasaysayan ng Pilipinas at ang kinita di umano ng mga rebelde ay mahigit $400 million. Saan kaya nila ginamit ang kanilang mga nakukuhang ransom money at saan ito napunta pagkatapos nilang mahuli? Kilalanin natin ang pinakamabangis na commander na mandurukot sa Pilipinas, si Galib Andang alias Commander Robot. Disclaimer: lahat ng aming babanggitin sa video na ito ay makikita at mababasa din sa iba't ibang online sites at article. Si Galib Andang o mas kilala sa tawag na Commander Robot ay kilalang kilala hindi dahil sa mabuting gawain o sa pagiging bayani. Bagkus ay nakilala siya dahil sa pangho-hostage ng 22 turista sa isla ng Sipadan sa Malaysia. Si Commander Robot ay ipinanganak sa pagitan ng 1960 hanggang 1967. Nagmula siya sa pangkat ng mga etnikong Tausug. Ayon sa Wikipedia, sa edad na 10 taong gulang ay nakita niyang pinatay ang kanyang lola at mula nito ay sumanib siya sa Moro National Liberation Front o MNLF, isang Muslim independence group. Sa Sabah, Malaysia ay sinasabing nagtrabaho siya bilang isang bus driver at ticket taker. Nakuha ni Commander Robot ang kanyang palayaw na robot dahil sa galing niya sa pagsasayaw ng nauusong breakdancing at ang kanyang estilo ay ang robot dancing. Dekada 80 habang nagtatrabaho bilang isang janitor o security aide sa ibang balita para sa Sulu Provincial Capital, si Commander Robot ay kasalukuyan ding nagsisilbi bilang isang mandirigma para sa MNLF. Taong 1993 nang siya ay magsimulang makipag-ugnayan sa notorious na commander ng mga bayan na nakapalibot sa Holo. Dito na rin siya nagplano ng mga high-profile na kidnapping. Disyembre 1993 nagdukuti ni Commander Robot at 24 pa nitong mga kasamahan ang Amerikanong misyonaryo na si Clarence Bertelsmann habang nagsasagawa ito ng isang misa sa kapilya sa loob mismo ng Sulu Provincial Police Office. Sa panahong ito din ay kasalukuyang nakikipagnegosasyon para sa kapayapaan ang dating chairman ng MNLF na si Nur Miswari sa gobyerno. Nagawa niya at ng mga tagasunod niyang harangin ang rutang dadaanan nila Commander Robot para itaka si Bertelsmann. Matagumpay nilang nailigtas ang pastor bagamat nasugatan ito sa naganap na palitan ng bala sa magkabilang panig. Ang pagdukot na ito ay nag-udyok sa kongregasyon na nagpapatakbo sa mga eskwelahan sa Holo at sa mga islang nakapalibot dito na palitan ng mga Pilipino ang lahat ng dayuhang misyonaryo sa lalawigan. Ayon sa isang Tausug na senior staffer ng lokal na gobyerno ay sinadya umano ni Commander Robot ang pagdukot kay Bertelsmann dahil bukod sa pagiging isang Amerikano nito ay kabilang siya sa isang malaking Catholic congregation na may base sa Vatican. Taong 1996 nang makipagkasundo ang MNLF sa gobyerno. Pagkatapos ito ay umalis si Commander Robot dito at sumanib sa teroristang grupo ng Abu. Ngunit ayon sa kwento ay hindi daw kusang umalis itong si Commander Robot. Bagkus ay pinaalis siya dahil sa kanyang pagkakasangkot sa mga kriminal na gawain gaya ng pagnanakaw ng mga kalabaw at baka, armadong pagnanakaw, pagtatrapiko ng mga baril at ipinagbabawal na gamot. Ayon sa mga malalapit kay Commander Robot ay likas na mahilig daw ito sa baril. Iniimbak niya ito sa mga lugar kung saan siya nagtatago at karamihan sa mga kinikita niya sa mga kidnap for ransom ay ginagastos niya sa mga military grade type assault rifle. Gaya ng ibang Muslim ay suportado din ni Commander Robot ang otonomiya ng Mindanao at sa tuwing magkakaroon ng lihim na pagpupulong sa pagitan ng kanyang mga taga-suporta at ng iba pang miyembro ng Abu ay madalas ipanawagan ni Commander Robot na bigyan ng armas ang mga kalalakihang Tausug anuman ang edad upang ipaalala sa gobyerno na hindi sila basta-basta lamang. Mas nakilala pa si Commander Robot nang tulungan niya ang iba pang mga commander ng Abu sa ginawa nitong pandurukot sa dalawang madaling Espanyol na nagtatrabaho sa Sulu. At sumunod naman ay ang pagdukot kay Charles Walton, isang linguist na nag-aaral ng kultura at salita ng Tausug. Ayon sa mga sources ay hindi direktang nagpartisipa si Commander Robot, ngunit kumpirmadong siya ang nagbigay ng mga armas dito, kasama na ang mga gasolina at mga demotor na bangka para mas mabilis ang kanilang pagtakas. Ika-23 ng Abril 2000, sa ilalim ng pamumuno ni Commander Robot ay isinagawa ng 6 na bandidong miyembro ng mga Abu ang pandurukot sa 21 katao sa isang resort sa isla ng Sapidan sa Malaysia. Dumating sila sa isla Lulan ng isang speedboat, armado ng mga assault rifles at ilang rocket-propelled grenade. 10 sa mga ito ay turista mula sa Europa at Middle East, 9 na Malaysians kung saan
Isa sa mga ito ay pulis at 2 Pinoy na nagtatrabaho sa resort. Ayon sa report ay kinuha muna umuno ng mga tulisan ang mga dalang pera at alahas ng mga turista bago sila tinutukan ng baril at persahang pinalangoy papunta sa isang bangka na siya namang nagdala sa kanila sa isla ng Jolo, kung saan itinurn over sila sa may 200 bandidong pinamumunuan ni Commander Robot. Ika-6 ng Mayo 2000, isang video ang inilabas ng Abu kung saan ipinakikita ang mga bihag na nasa isang kagubatan, kung saan dinig sa background nito ang putok ng mga baril. Makikita ding nakahiga sa isang gawa-gawang stretcher ang isang bihag na babaeng German. Ayon sa isang Pilipinong doktor na nag-check sa mga bihag, ay nangangailangan na agarang maidala sa ospital ang babaeng German upang malapatan ng lunas dahil sa pagtaas ng presyon ng dugo nito. Nanghihingi umano ang grupo ni Commander Robot ng $20 milyong bilang pantubo sa may sakit na babaeng German. Ika-8 ng Mayo 2000, nagpaputok ang mga bandido sa mga Pilipinong sundalo na sinasabi nilang masyadong malapit sa kanilang lokasyon. Isang sundalo ang napatay sa enkwentro at sinabi naman ng mga bandido na 2 hostage ang namatay sa kanilang panig. Itinanggi ng gobyerno na may namatay sa mga dayuhan, ngunit nang lumaon ay napatunayang ito ay totoo. Ika-20 ng Agosto 2000, matapos bayaran ang $3 milyong ng Malaysian government, ay ibinalik na ng mga bandido ang huling 3 sa 9 na Malaysian at isang Pilipino pabalik sa Malaysia. Ika-28 ng Agosto 2000, nakipagkasundo gamit ang isang mediator ang pinuno ng Libya na si Muammar Gaddafi. 6 na bihag na Westerners ang pinakawalan matapos di umunong magbayad ng $1 milyong kada ulo ang gobyerno ng Libya. Pero bago pa man pakawalan ng mga ito ay nag-release ng pangako ang Libyan state na magbibigay ng $25 million para sa development aid. Sinabi ng media na ito ay ibinayad bilang pantubo sa mga bihag, ngunit itinanggi naman ng kanilang ambassador. Bago pa man mapakawalan ang mga bihag mula sa sipadan ay nandukot pa sila ng ilang katao gaya nila evangelist pastor na si Wild Estrada Almeida at 12 sa mga prayer warriors nito na sumubok mamagitan para sa pagpapalaya ng mga bihag noong Hunyo 2000. Andreas Lorenz na isang German journalist noong ika-2 ng Hulyo 2000 na bumisita sa Jolo upang i-cover ang istorya ng pangho-hostage. At 3 French crew members din ay dinukot noong ika-9 ng Hulyo 2000. Walang awa si Commander Robot pagdating sa kanyang mga bihag at negosasyon dito. Isang beses ay kanyang tinanggalan ng ulo ang anak ng isang lokal na doktor dahil naantala ang pagbabayad nito ng ransom. Di umano ay naibalita pa na matapos ang pandurukot niya sa mga turista sa sipadan ay nandukot ito ng isang na babae at pinuwersa itong pakasalan siya. Pinaniniwala ang nasa 40 taong gulang na si Commander Robot ng panahong ito. Ika-8 ng Disyembre 2003, sa tulong ng isang tip ay natunto ng mga sundalo ang kinaroroonan ni Commander Robot at kapwa nito rebelde sa isla ng Jolo. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng militar at ng rebeldeng grupo. Nadakip nila si Commander Robot matapos itong tamaan ng bala sa kanyang mga binti. Ayon sa ibang balita, habang dinadala si Commander Robot papunta sa timog na bahagi ng Zamboanga ay babato ito mula sa mga pulutong ng taong nakikinood sa nangyayari at di umano ay inatake pa ng isa sa mga dati niyang kidnap victim. Binigyan siya ng paunang luna sa Zamboanga Air Base para sa tama ng baril sa kanyang mga binti bago ilipad papunta sa Maynila para harapin ang mga kaso sa kanya at makuhaan ng impormasyon ukol sa mga natitirang rebeldeng kasamahan niya. Ayon kay General Narciso Abaya na nag-supervise ng paglipat ni Commander Robot mula Zamboanga papunta sa Maynila. Nagpakita umano ito ng pagsisisi. Sinabi umano ni Robot na nais niyang mabigyan ng pagkakataong patunayan ng sarili at magbagong buhay. Upang maisalba pa ang kanyang mga binti, ikinonfine siya sa Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Naisalba ang kanyang kanang binti, ngunit kinailangan ng i-amputate ang kanyang kaliwang binti. Tinamaan ang major artery nito at nagkalasog-lasog ng tamaan ng mga bala. Nagkaroon na din ng gangrene ang kanyang kaliwang binti kaya hindi na kayang isalba pa. Ayon kay Colonel Rafael Regino, General Surgeon ng AFP, hindi tumutol si Robot sa pag-amputate ng kanyang binti at nang magising ito ay nagpasalamat pa sa pagligtas ng kanyang buhay. Bibigyan ng gobyerno si Robot ng isang artificial leg na gawa sa yakal. Nasa 500,000 hanggang 1 million pesos na ang nagastos ng gobyerno para kay Commander Robot. Ika-14 ng Marso 2005,
Bandang 6:30 ng umaga ay ikinagulat ng NCR na may mga bilanggong nagtatangkang tumakas mula sa Metro Manila District Jail sa Camp Bagong Diwa kung saan nakakulong si Commander Robot. Pinamumunuan ng mga pawang grupo ng Abu Sayyaf ang tangkang pagtakas na ito, partikular na nila Alhamser Minatad Limbong alias Commander Kosovo, Nadsmi Sabdullah alias Commander Global at ni Galib Andang alias Commander Robot. Nagkunwaring naglalaro ang tatlong preso sa common area ng unang palapag ng bilangguan nang lapitan sila ng dalawang jail guard upang patigilin. Inatake nila ang dalawang gwardya gamit ang mga ice pick. Dinisarmahan ng mga ito. Pinaputukan ng isa at sinaksak naman ng ice pick ang isa pa. Isang officer naman sa watchtower ang nakapansin sa komosyon. Ngunit binaril ito nang subukang tumulong sa mga kasamahan. Tumakbo papunta sa control gate ang tatlo ngunit napilitang umatras nang paputukan ng mga security personnel dito. Bumalik sila sa detention cell nila at ibinarikada ang kanilang sarili kasama ang iba pang kapwa nila teroristang Abu at ng hostage ng daang-daang mga bilanggo sa kabila ng pagtutol ng iba pang inmate na ayaw madamay sa gulong ito. Matapos ang ilang oras na negosasyon ay nagbigay ang mga otoridad ng 15 minutong deadline upang sumuko ang mga inmate. Nang pumayag na ang mga ito na sumuko, ngunit nasira ang kasunduan nang humingi ang mga ito ng pagkain. Bago sumuko na siyang nag-udyok sa mga sibilyang negotiator na umalis na lamang. Kinabukasan, matapos ang bigong pakikipagnegosasyon ay naglunsad ng isang rescue operation ang Special Action Force ng gobyerno sa pamumuno ni General Benjamin Magalong. Ay persahan nilang pinasok para in-neutralize ang mga terorista. Isa sa magigiting na PNP staff ay si SPO2 Abel Peña Ariola. Bandang 1:15 PM ay nakita ni SPO2 Ariola ang dalawang kasapi ng Abu na nagtatago sa banyo at armado ng pistol. Pinaputukan niya ang isa sa mga ito ngunit nanlaban ng mga ito at nakipagputukan pabalik. 2 beses tinamaan si PO2 Ariola. Bagamat tumumba na ito ay nagawa pa rin makipagputukan sa mga kalaban. Bumagsak din ang isang kalaban ngunit nagawa pa rin itong paghagis ng granada papunta sa magiting na polis. Bagamat naghihingalo na ay pilit ihinarang ni PO2 Ariola ang kanyang katawan sa granada upang hindi tamaan ang mga kasamahan at dito na nagwakas ang buhay ng magiting na si PO2 Ariola. Ang plano ay 300 staff members ang susugod sa loob ng bilangguan, armado ng mga tear gas at automatic rifle. Ang iba ay papasok mula sa ground floor habang ang iba naman ay papasok mula sa rooftop at may mga snipers din na ipinalibot sa lugar para sa dagdag pwersa. Nagtalaga din ng lugar kung saan ipupwesto ang mga inmate na kinuhang hostage ng Abu para sa kanilang kaligtasan. Nagsimula ng inspeksyonin ng staff members ang bawat selda. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng putukan. Bumulagta ang 23 inmates kasama na ang 3 leader nila na sina Commanders Kosovo, Global at Robot. Kasama sa mga nasawi ang 3 prison guards at 2 inmates na nasawi sa inisyal na pagtakas. Nakilalaman sa masamang gawain ay sinasabing nakakapalagay ang loob nitong si Robot ang mga mahihirap sa lugar na kanyang tinataguan dahil sa gawain nitong pamimigay ng anumang perang pantubos na nakuha nito. Sinasabing nagpapakain din daw ito sa mga mahihirap na tausug sa moske nila kapag oras na ng kainan tuwing Ramadan. Ngunit para sa iba ay anumang pamimigay o paggawa na maganda ni Robot at ng mga tauhan niya ay hindi nito mababago na sila ay mga tulisan. Ayon pa nga sa isang tausug na doktor mula sa Health Department ng ARMM ay hindi nila ipinaglalaban ang kapakanan ng mga tao sa kanila o sa proteksyon ng kanilang relihiyon. Sila ay mga tulisan na sumuway sa lahat ng turo ng banal na Quran. Kalooban umano ni Allah para sa kanila ang isang marahas na kamatayan. Hanggang dito na lang. Kayo, anong masasabi nyo sa kwento ni Commander Robot? I-comment lamang ang inyong opinion sa ibaba. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-click na rin ang notification bell. Hanggang sa muli.